Ito yung tatlong nakikitang kahinaan nga raw talaga ng Lakers ngayong season. Kahit na maganda yung nagiging run ng mga to sa Western at maganda ang naging panimula nila ngayong season, nakikita na malaki pa rin talaga ang butas ng mga to pagdating sa turnover per game at defensive consistency, lalo na yung physicality nga raw ng mga to. Ang Lakers wala naman nga raw talagang problema pagdating sa offensive load dahil merong Luka Doncic ngayon at Austin Reeves na mataas ang nagiging averaging at kayang gumawa ng 30 plus scoring per game. Mas lalaki pa nga raw yan pagdating ni Lolo Bron, o mas gaganda pa yung opensa at rotationing ng mga yan dahil meron din silang additional na maaasahan sa backcourt at wing. Kaya ang Lakers hindi mo masasabing may problema nga raw talaga ngayon pagdating sa offensive output base rin sa mga analyst. Dahil maliban na nga lang daw kung babagsak yung efficiency ng mga core na to mula sa field at threes, yan lang yung pinaka magiging problema nga raw. Pero sa ngayon kasi nagiging consistent ang shooting efficiency nila Luka Reeves at iba pang mga core players. At di ko na lang alam pagpasok ng playoffs mga pare ko, iba na yon. Dito lang muna tayo sa usapang regular season. May mga pagkakataon kasi na nakakapagpakita ang Lakers ng magandang defensive effort. Sa isang article na lumabas na nagsasabing sa last 10 games ng Lakers meron silang mahusay na defensive rating at mababang efficiency field goal percentage para sa opposition. Pero may isang malaking criticize dahil hindi nga raw palaging naaabot ng Lakers ang antas sa consistency defense sa bawat laro nila ngayon. Dahil base sa mga lumalabas sa report na ngayon, bahagi ng problema ng Lakers sa nagiging run nila sa regular games na to, ang isa sa nagiging dahilan ng pagkatalo talaga nila ay yung lack of reliable point attack defenders o mga key players na dapat nga raw magiging kontra pagdating sa mga elite guards na nasa option, na nagiging malaking butas nga raw sa depensa ngayon ng Lakers. Kahit may smart at ibang defensive players, nakikita kasi na hindi pa rin talaga consistent yung mga to defensively. Kahit may kakayahan sila, ang pagpapanatili ng mataas na level at kumpiyansa, physical na effort at tamang engagement sa bawat laro nga raw, dyan mismo nagkukulang ang Lakers. Sa madaling salita, hindi laging nakapirme ang depensa ng Lakers. May mga games na pinipigilan sila dyan, lalo na kapag kaharap din nila yung mga teams na may malakas na defensive style, katulad nga ng Timberwolves, OKC, Houston Rockets at iba pa. Kahit sa Eastern, dyan nahihirapan ang Lakers pagpipigil ng mga option na nagdadrive, lalo na pagdating sa mga star guard. Mula sa playmaking, maayos na nakakagawa ng second chances na mismo nagiging dahilan nga raw ng pagkasira sa rotation ng Lakers. May mga pagkukulang sa bodying up sa option nila, sa tamang pag-hedge o pag-help, at minsan ambition para pigilan yung mga easy basket o transition layup ng kalaban. Kaya yung resulta sa mga report na nakikita ang Lakers kapag pinag-target sa transition defense at sa mga backcut option, dahil sa pagkakataong hindi nako-contain ang bola, hindi agad nakaka-recover yung mga to sa depensa. Yung physical na aspect naman nila sa game mula sa hustle, rebound, contesting shot, mismatches, pag-push ng pace ng laro, nagiging malaking kahinaan din. Kaya ang pinakamalaking kahinaan at problema nga raw talaga ng Lakers din ngayon, yung turnover per games, nawawala sa tamang pagkontrol ng ball movement. Yung mga to, tulad na lang sa dalawang laro na nangyari kontra Atlanta at OKC Thunders. Meron silang 19 turnover kontra Atlanta at 20 turnover naman dito sa OKC. Sobrang laki nga raw talaga mga pare ko, na isa raw sa nakikitang dahilan bakit sila natatalo ng mga to sa malalaking lead. Ayon sa data na nilabas, ang Lakers bumagsak sa turnover mula sa 16.8 turnover per games ngayong regular games pa lang yan ha. Ang mataas na bilang ng turnovers, may dalawang paraan na nagpapaalala sa Lakers na mahina sila sa depensa at physicality. Bawat turnover, maaari nga raw kasi mag-lead talaga ng pass break sa opponent transition points na nangangailangan ng physical na pagbawi at mabilis na rotation nila. Dalawang bagay na may problema sa Lakers at hindi nila maresolba ngayon. Kaya nakikitang ito yung tatlong bagay na malaking butas at kahinaan na nakikita sa kanila ng mga opponent team na nagiging advantage sa laban. Ngayon na nagiging malaking dahilan yan sa pagkatalo talaga nila. Ang Lakers may potential sa depensa, may talent at may nagawang moments, pero hindi palaging consistent nga raw sa bawat laro nila. May kahinaan sa physical, minsan hindi sapat yung intensity, hindi agad na react yung opposition. May mga mismatch na hindi na-handle at yan ngayon yung dapat nga raw masolusyonan ng mga to.